So I have here yung video clip ng phone call ng asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may nalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong bibitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boy Rumilla, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Teka. Chelsea's Rizal. Hindi, okay na. Okay. Hindi pa naka-on yung buhol ko. Yes. Ha? Ayun. So yan, oh. Telepono. Ayan. Lumilipat ba? Tapos pinatong ko kasi tumatawa. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Ayan, ito ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Nakasakasama mo. Nagingin siya, nagingin. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, record namin. Yung tungkol doon sa pinabit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ilan yung taon na? Sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binigyan ako ng pagkakataon. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi matotoo. Na hindi si Mackley na pati si Defensor. Na sinabi nila nun sa statement na pinanakuhan ako ng pira, babayaran ko. At sinabi pa doon na hindi na sa wala akong alam doon sa hindi doon sa bagay ni Umaynes. Hindi na lang nakalagay doon na ayaw niyo dapat naman. At hindi naman ako mga ng naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang lang. Yun lang yung nasunod doon sa ano ko. Saan ba yun sa pinakahuli? Hindi na sana yun. Parang na Gitna? dahil sa kapit yung kita ko na tapos may ibang kritik ko ng pera. Ba't ang haba naman? Hindi siya ko Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yun. wala yung ibang Bago na Ay, may ginawang panibagong affidavit para masahin mo. Ito pinangako na lang sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. sabi nila nilalabas. Bakit ka ba nila binabasa? Anong sense nun? Yung alam ko, may dadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Pero
nanggugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila na nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo nung sa mga gulo na yung utak ko eh. Hindi na makatulog-tulog. Pag ano ka muna, bago ka natulog, meron ko mga maligamot na tubig. Para malakas yung muscle mo. Tahan pa na. Pag sinabihan ka ng palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin na ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako ngayon sa kaliman, pamantayin mo lang sila doon, pumahirin ng porte, pamantayin mo lang sila ng sisi. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may kontak na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo, dami na sa akin eh. Kaya, Ang sinabi niya, di ba, hindi ko alam kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob, and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun na nangyari, hindi lumabas.